Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Kabanong, ang inyong tagapagsalaysay ng mga kwento ng mga misteryo at kababalaghan, mga kwento ng mga multo at aswang, mga maligno at mga kakaibang pangyayari at mga nilalang. Dito lamang sa Aklat ng Lagim na pinamagatang Ang Mangingisdang Aswang, unang yugto. Mga totoong kwento ng lagim ni Kabano. Mga kasangga, ngayon naman ay isasalaysay natin ang isang kwento na matatagpuan natin sa mga pahina ng Aklat ng Lagim. Isang malagim na kwento base sa isang personal na karanasan ng isa sa mga kaibigan natin na itago na lang natin sa pangalang Matt. Siya ay tubong Dueñas, Iloilo City. Ayon sa kanya, mali daw ang balitang ang bayan ng Capiz ang lugar na pinamumugaran ng mga aswang. Subukan daw natin na pumunta sa lugar nila sa Iloilo sa bayan ng Dueñas. Doon ay siguradong makakatagpo ka ng aswang. Ngunit bago tayo magpatuloy, ipapaalala ko lang na ako ay gumagawa ng mga random shoutout sa mga bagong subscribers ng Aklat ng Lagim ni Kabanong. Lahat sila ay babanggitin ko mamaya sa video na ito. Kaya kung ako sa inyo ay mag-subscribe na kayo ngayon na, at pindutin nyo na rin ang join button sa tabi ng subscribe button para maging lubos kayong kasangga ni Kabanong at magkamit ng mga special perks mula sa akin. At ngayon, sa ating pagpapatuloy, isang mangingisda si Matt sa bayan ng Dueñas. Nagsimula siyang maging mangingisda sa edad na 12 anyos. Isinasama na siya ng kanyang ama sa pagingisda, bilang siya ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilya nila. Patay na ang ina ni Matt. Mayroon siyang 3 kapatid na babae, ngunit mga bata pa. Nang humantong siya sa edad 19, habang ang kanyang ama ay pumalaot mag-isa sa dagat, naiwan siya sa bahay upang magbantay sa bunso niyang kapatid na may malubhang karamdaman. Doon nagulantang ang kanyang buhay nang may naghatid ng isang nakagigimbal na balita sa kanila. Matt! Matt! Ang tatay mo! Nakitang wakwak ang dibdib sa loob ng bangka niya! Mukhang nadali siya ng aswang kagabi! Bakit ba naman kasi ang lakas ng loob mangisda ng nag-iisi? Dali! Punta mo ng tatay mo ron! Dali-daling pumunta si Matt sa pangpang at naabutan pa niya ang kanyang ama na pinalilibutan ng mga usiserong mga kapitbahay nila. Ay, grabe naman. Halos wala nang natira sa laman loob ni Kabisting. Parami na ng parami ang nagiging biktima ng mga aswang na yan. Dumarami na sila dito sa bayan natin. Nababalitaan ni Matt ang tungkol sa mga aswang sa bayan nila. Ngunit wala pa siyang personal na karanasan dito. Ni hindi pa siya nakakakita ni isa man sa mga ito. Kaya hindi nga siya naniniwalang totoo ang mga aswang. Ngunit sa nangyari sa kanyang ama, walang sino mang tao ang makagagawa ng ganitong karumal-dumal na bagay. Humahagulgol na nilapitan ni Matt ang kanyang ama. Itay! Itay! Sino may gawa sa inyo nito? Magsalita kayo! Sinong hayop ang may gawa nito? Kung aswang ang may kagagawa nito sa inyo, sinusumpa ko! Papatayin ko ang sino mga aswang na makakasagupa ko! Tanging si Lolo Impu na lang ang kasama sa buhay ni Matt. At mula nang mamatay ang kanyang ama, kay Lolo Impu muna siya nanirahan kasama ng mga kapatid niya. Si Lolo Impu ang albularyo ng kanilang baryo. Kung karanasan lang tungkol sa mga aswang ang pag-uusapan, si Lolo Impu na ang isa sa may pinakamaraming karanasan dito. Alam mo, Matt, dito na yata sa atin ang may pinakamaraming aswang na makikita mo. May mga manananggal, may tiktik, at meron rin akong nakasagupang mga kapre at tikbalang. Ngunit sa panahong ito,
Merong di pangkaraniwang nilalang ang gumagala ngayon sa ating baryo. Isang napakalaking halimaw na pinaghalong isang asong ulol at tikbalang, at ito'y may napakalaking pakpak ng paniki. Kaya ito ay nakakalipad. Nilalamon ng aswang na ito ang mga lamang loob ng mga kalalakihang mga biktima niya. Ngunit umiira lang kanyang pagkatikbalang. Pag babae ang kanyang nagiging biktima, ginagahasan niya muna ito bago niya ito lamunin, at pinapalitan niya ng puno ng saging ang katawan ng kanyang mga nabibiktima upang di ito hanapin ng mga kamag-anak. Ngunit para makita kung katawan nga ng namayapa ang nasa loob ng ataol, huwag idaan sa pinto ang bangkay pag ilalabas na ito. Idaan ito sa bintana at doon makikita ang tunay na anyo nito. Kaya ikaw, Matt, apo, mas mabuting lagi kang may hawak na barya sa iyong mga palad, pati na rin ng hiniwang kalamansi, at huwag mong kalilimutang magdala ng itak para maproteksyonan ka laban sa mga aswang na ito, lalo na pagsasapit na ang gabi. Barya, Lolo Impo? At hiniwang kalamansi? Anong meron sa mga ito, Lolo? Takot ang mga aswang sa barya dahil may tanso ito sa loob. Hindi nila malapitan at kayang sakta ng kanilang mga bibiktimahin kung meron itong barya sa kanilang katawan, lalo na kung ito'y nasa kanilang mga palad. Kaya huwag kang magpapawala ng barya sa iyong katawan anumang oras. Huwag mo rin kakalimutang magdala ng hiniwang kalamansi. Ang maasim na amoy nito ay nakakapanghina sa mga aswang na ito. At pag may nakasagupa kang aswang, itarak mo sa kanilang puso ang dala mong itak. Siguraduhin mong itarak sa puso nila ang itak o sibat na kawayan o anumang matulis na bagay kung ayaw mong mangyari sa iyo ang nangyari sa iyong ama. Sinunod ni Matt ang bilin sa kanya ng kanyang Lolo Impo. Lagi siyang may dala sa kanyang katawan ng baryang tanso at hiniwang kalamansi, at ipinagpatuloy ni Matt ang pangingisda upang buhayin ang kanyang mga kapatid. Kay Lolo Impo muna niya pinapaiwan ang mga ito sa tuwing siya ay papalaot sa dagat paggabi. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang kaibigang si Rod, na siyang kababata niya at kasakasama na niya sa pangingisda ngayon, ay nakasalubong niya ang grupo ng mga kalalakihan na rumoronda paggabi sa kanilang baryo. Mga kasama, talasan ang mga mata ninyo at makiramdam kayo. Pag may nakita kayong kakaibang nilalang, itakin nyo kagad at itarak nyo ang inyong mga sibat sa kanilang puso. Basta huwag kayong hihiwalay. Hanggat maaari ay huwag kayong lalakad na mag-isa para may katulong kayong lumaban sa aswang. Oo, tama. Sige, tayo na mga kasama. Ikutin natin yung sa bandang dulo. Tara! Dahil sa mga rumorondang kalalakihan ng baryo, nabawasan ang pagsalakay ng mga aswang sa lugar nila. Ano, Rod? Bakit hindi ka sumama sa mga rumorondang yan? Bala ko sanang sumama sa kanila kahit minsan sa isang linggo. Ay, nako. Hayaan mo na sila. Hindi ko ibubuwis ang buhay ko sa mga kalukuhan nila. Isa pa, hindi naman ako naniniwala sa mga aswang eh. Pasensya ka na talaga, Matt, ha? Pero sa tingin ko, ang nangyari sa tatay mo, kagagawan lang na isang tao na walang puso at kaluluwa. Baka may matinding galit lang sa tatay mo. Baka may matinding inggit. Madalas kasi, napakarami yung huling isda. Kaya madaming naiinggit sa inyo. Kaya siguro ganun na lang ang inggit sa kanya, kaya siya pinatay. Pero kung aswang ang may gawa nito,
Hindi ako naniniwala. At hindi totoo yun. Bagamat kasabayang lumaki ni Rod si Matt, mas matanda siya ng 6 na taon. 25 na siya at nakapagtatakang nag-iisa lang siya sa buhay. Walang asawa, walang kamag-anak, walang pamilya. Madalas si Rod ang kasama ni Matt sa pangingisda paggabi. Tulad ng sinasabi ng nakararami, huwag aalis mag-isa ng bahay. Kaya naman sila ni Rod ang magkasama gabi-gabi sa pangingisda. Ngunit madalas, lumalayo si Rod sa kanya sa laot. Para daw mas marami ang mahuli nilang isda kaysa magkadikit ang kanilang mga bangka. Nakikita na lang sila pag malapit ng mag-umaga. Ngunit isang gabi, nang sila ay pumalaot, nang mag-uumaga na, napansin ni Matt na walang tao sa bangka ni Rod. Nag-alala siya kung anong nangyari kay Rod. Rod! Rod! Nasaan ka? Anong nangyari sa'yo? Rod! Maya-maya pa ay may malakas na hangin na dumaan sa kanyang likod. Paglingon niya sa bangka ni Rod, nandun siya at nakahiga lang pala ito. Hoy, ano ka ba? Natutulog ang tao, sigaw ka ng sigaw dyan. Kanina kasi, nakita ko yung bangka mo. Wala ka dyan. Kala ko kung ano na nangyari sa'yo. Nakahiga ka lang pala dyan. Akala ko kinain ka na ng aswang eh. Ayan ka na naman dyan sa aswang na yan eh. Huwag ka nga magpapaniwala dyan. Hindi na lang sumagot si Matt. Ayaw na lang niyang makipagtalo kay Rod. Pero isip-isip niya, kaya naman pala madalas walang huling isda si Rod tuwing mangingisda sila, ay puro tulog lang pala ang ginagawa nito. Sa bagay, kahit naman wala siyang huli, sarili lang naman niya ang binubuhay niya. Ngunit ang tanong, ano kaya ang kinakain niya para mabuhay siya? Nang makarating na sila sa pangpang, sinalubong sila ni Lolo Impo. Ngunit kakaiba ang naging tingin ni Lolo Impo kay Rod. Apo, mag-iingat ka dyan kay Rod. Hindi ko gusto ang kanyang amoy. Meron akong nararamdaman sa kanyang hindi maganda. Lolo, sinasabi mo bang aswang si Rod? Si Rod ay matagal ko ng kaibigan. Kaya alam ko kung anong pagkatao niyan. At hindi naman niya ako magagawa ng masama dahil sa lagi ako may daladalang mga barya sa katawan ko. At kalamansi para pangontra sa mga aswang tulad ng bilin nyo. Yun kung sakaling aswang nga siya. Ganun man ang sagot ni Matt kay Lolo Impo. May pagdududa pa rin sa kanyang isipan tungkol sa pagkatao ni Rod. Dahil nitong mga sumunod na gabi na magkasama sila, nadadalas nang nawawala sa bangka si Rod. May mga dahilan siyang lumalangoy lang muna siya kaya wala siya sa kanyang bangka. At madalas ay sa pangpang na sila nakikita ni Rod at hindi na sa gitna ng laot. Hanggang isang gabi, nang makita uli ni Matt na walang tao ang bangka ni Rod, palihim niyang hinintay ang pagbabalik ni Rod. Dumapa siya sa kanyang bangka upang hindi siya makita. At maya-maya pa, may malakas na hangin na namang dumaan sa kanyang likod. Hangin na dati na niyang naramdaman nung una niyang hinanap si Rod sa bangka niya. Humigpit ang kapit ng kamay niya sa hawak ng ita. At doon niya nakita ang isang napakalaking lumilipad na aswang. Isang halimaw na lumapag sa bangka ni Rod. Dali-dali siyang nagsagwan papalapit sa bangka ni Rod. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Ang makapatay ng isang aswang upang maipagiganti niya ang pagkamatay ng kanyang ama sa kamay ng aswang. Papalapit na siya sa bangka ni Rod. Lumalakas na ang kabog ng kanyang dibdib. Nang uundayan na niya ng taga ang aswang, ay bigla itong humarap sa kanya. Ano kaya ang nangyari kay Matt? Naunahan kaya siyang patayin ng aswang? Nasaan si Rod? Kinain na rin ba siya ng aswang na ito? Sundan natin sa ikalawang yugto ang karugtong ng kwentong ito mula sa pahina ng Aklat ng Lagim. Ngunit bago tayo magtapos, gusto ko munang pasalamatan ang lahat ng mga bagong subscribers natin.
Shoutout kina Alan Ramos, Che Chinita, Mego Benz TV, Antonio Giverola, Anthony Opeñano, EPS or EPS, Joyce Villegas, Fidel Junior Gonzalez, Walton MTV, Cheska Kate Garcia, DJ Bonakid TV, Filipina Mom in Canada, Paulo Mien, PH Blue Dragon 2 Agency, JKA Family Group, at si Ekbi Dudel. Muli, maraming salamat sa inyong suporta. Kaya sa mga hindi pa nagsusubscribe ay mag-subscribe na, ngayon na. At pindutin ang all sa notification bell para ma-notify kayo sa pag-upload ko ng ikalawang yugto ng Mangingisdang Aswang sa Dueñas, Iloilo City. At sa mga gustong maging ganap na kasangga at taga-suporta ni Kabanong, kung maaari ay pindutin nyo na rin ang join button upang makasali kayo sa aking community at mabigyan ko kayo ng mga special perks tulad ng special shoutouts, mauna kayong makapanood ng videos, mga badges at special emoticons na makikita nyo pag nag-comment kayo at kayo ang uunahin kong ma-replyan bago ko replyan ang iba pang mga nagko-comment. At marami pang iba. Kaya sana ay masuportahan at mag-click na kayo sa join button. Hanggang sa muling pagsasalaysay, magkita-kita tayo sa mga susunod na videos dito lang sa Aklat ng Lagim ni Kabanong.